Okay, pag-usapan natin ang Ebanghelyo ni Mateo. Pero hindi bilang isang lumang libro ha, isipin nyo to bilang grand launch ng isang hari at ng kanyang, revolusyonaryong kaharian. At paano kung yung mensahe niya mas matindi pa pala sa akala natin? Ito yung tanong na babago sa lahat. Paano kung ang kaharian ay hindi isang lugar na pupuntahan mo balang araw? Paano kung isa itong uri ng kapangyarihan, isang otoridad na pwede mong gamitin ngayon din? Diyan mismo umiikot ang buong kwento ni Mateo. So ano ba itong kaharian ng langit? Linawin natin ito hindi subdivision sa alapap. Ito ay isang gobyerno. Isang paraan ng pamamahala na galing sa langit pero ang jurisdiction dito sa lupa. Isang reality na nangyayari ng ngayon. Siyempre, bago dumating ang isang hari, kailangan may taga-announce, di ba? May front act. May boses na sisigaw para sabihin, "Get ready, malapit na siyang dumating." At dito na pumapasok ang isang napaka-wild na character. Sa gitna ng disyerto ng Judea, isang lugar na sa kasaysayan ng Israel laging simbolo ng paghahanda at pagsubok, doon biglang sumulpot si Juan Bautista. Tingnan nyo hindi siya lumabas sa palasyo, hindi sa sentro ng commerce o politics, doon siya sa laylayan. At ang porma niya, sobrang kakaiba. Damit na gawa sa balahibo ng kamelyo. Ang pagkain, balang at pulot. Pero yung mensahe niya, sobrang simple at direkta. Baguhin nyo na ang mga isip at buhay nyo dahil nandito na ang kaharian ng langit. At dahil dito, dinumog siya ng mga tao mula sa buong Judea. Pero, syempre, hindi lahat masaya. Yung mensahe niya, direktang sampal sa sistema ng mga religious authorities ng panahon na yon, ang mga Pariseo at Saduceo. Kaya pumunta sila para alamin kung anong kaguluhan yung ginagawa niya. At dito na sumabog ang tensyon. Hindi sila binati ni Juan ng good morning. Ang bungad niya, "Kayong lahi ng mga ahas, sinong nagsabi sa inyo na pwede kayong tumakas sa parusang darating?" Grabe, direkso sa mukha. Isang public challenge sa kanilang autoridad. At ito yung pinakaugat ng away. Para sa lumang sistema, yung authority nila galing sa lahi. Ang palusot nila, lahi kami ni Abraham. Pero sa bagong kaharian, sa kingdom values, ang authority nakikita sa gawa. Sabi ni Juan, magpakita kayo ng tunay na pagbabago. Hindi sapat yung dugo, kailangan ng pagbabago ng puso. At habang nangyayari tong maingay na komprontasyon sa disyerto, sa isang tabi, tahimik na gumalaw ang mismong hari. Walang announcement, walang bonggang entrance. Mula sa Galilea, naglakbay si Jesus papunta sa Ilog Jordan. Hindi to aksidente. Sinadya niya to. May plano siyang makipagkita kay Juan. At nung makita ni Juan si Jesus, na-shock siya. Ang reaksyon niya parang, "Teka, ako dapat ang magpabinyag sa'yo? Bakit ikaw ang lumalapit sa akin?" Agad-agad niyang nakilala kung sino si Jesus. Biglang nagkapalit sila ng pwesto. Pero yung sagot ni Jesus, dito mo makikita kung anong klaseng hari siya. Sabi niya, hayaan mo na muna ngayon. Kailangan nating gawin to para matupad ang lahat ng tama. Wow! Yung hari, hindi nag-insist sa posisyon niya. Nagpasakop siya para sa isang mas malaking misyon. Kaya yung sandaling yun, hindi yun simpleng binyag lang. Yun na mismo ang simula ng kanyang public inauguration. Isang pagpapakilala sa hari, hindi sa pamamagitan ng paggangat sa sarili, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At pagkaahon na pagkaahon ni Jesus, mula sa tubig, may nangyaring sobrang lupit. Bumukas ang langit, at yung Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya na parang isang kalapati. Ito na yung divine sign. Yung selyo, yung official stamp of approval mula mismo sa langit. At pagkatapos noon, narinig ang pinakamahalagang salita sa buong eksena. Isang boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang anak ko, ang minamahal ko. Sa kanya ako'y lubos na nasisiyahan." Game over? Ito na ang opisyal, pampublikong endorsement. At yun na, tapos na ang usapan. Ang binyag ay naging koronasyon niya. Ang hari ay formal nang ipinakilala sa mundo. Ang pamamahala niya ay opisyal nang nagsimula. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung ang otoridad ng hari ay totoo at present tense, anong mga lumang sistema sa buhay mo? Mga paniniwala, mga ugali, mga takot na nakabase sa maling otoridad ang hinahamon niyang siraing ngayon?